Sa isang maliit na burol malapit sa malalawak na palayan ay nakatayo ang isang matandang bahay kubo. Simple lamang ito, yari sa kawayan at dahon ng nipa at napapalibutan ng tuyong lupa. Noon, maraming gulay ang tumutubo roon, ngulit napagod na ang lupa. Tuyot at tahimik itong naghihintay. Isang batang mabait na nagngangalang Tala ang nakatira malapit doon. Madalas siyang dumaan sa bahay kubo habang tumutulong sa mga kapitbahay sa kanilang mga gawain. Isang hapon, napansin ni Tala na bahagyang nakatagilid ang bahay kubo. Itinali niya ang maluluwag na dahon ng nipa at winalis ang hagdan kahit hindi niya iyon tahanan. Kinabukasan, may isang talong na tumubo sa tabi ng kubo, mataba, sariwa, at imposibleng nangyari magdamag. Pinitas ni Tala ang talong at ibinigay ito sa isang matandang kapitbahay na kapos sa pagkain. Wala siyang itinira para sa sarili. Nang gabing iyon, maliwanag na sumikat ang buwan sa ibabaw ng bahay kubo. Marahang dumaan ang hangin sa mga dingding na kawayan. Pagsapit ng umaga, napuno ng kamatis, kalabasa at mga gulay na dahon ang hardin. Muli itong naging mataba at masigla. Nagtipon-tipon ang mga taga-nayon sa pagtataka. Walang makapagpaliwanag kung paano napakabilis tumubo ng mga gulay. May ilang gustong iuwi agad ang mga gulay para sa kanilang sarili, ngunit may ilan ding nag-atubili. Mahinang sinabi ni Tala, "Magbahagi muna tayo." Natahimik ang buong nayon sa kanyang mga salita. Sabay-sabay na nagluto ang mga taga-nayon sa ilalim ng mga puno. Malayang ibinahagi ang pagkain ng walang bilang. Bago kumain, tumigil muna ang lahat upang magpasalamat sa Diyos, sa isa't isa, at sa munting bahay kubo. Nang gabing iyon, marahang bumuhos ang ulan. Tahimik na nakatayo ang bahay kubo. Pagsapit ng umaga, doble na ang laman ng hardin. Napuno ng gulay ang mga basket, sobra-sobra pa para sa lahat. Napansin ng mga taga-nayon ang isang bagay. Kapag nagtutulungan sila, mas lalong lumalago ang hardin. Kapag sila'y nag-aaway o nagiging sakim, walang tumutubo. Tumulong ang mga bata sa matatanda. Nagbahagi ng kagamitan ang magkakapitbahay. Nag-aalok sila ng pagkain bago pa ito hingin. Sa gabi, tila mas mainit at buhay ang bahay kubo. Hindi ito nagsasalita, ngunit tila tumutugon nito. Dumating ang isang tuyong tag-init. Nalanta ang mga pananim sa ibang lugar, ngunit nanatiling luntian ang munting hardin.
Malugod na tinanggap ang mga gutom na manlalakbay. Walang sino mang itinaboy. Sa wakas ay naunawaan ng mga taga-Nayon. Hindi lamang dahil sa mahika kaya tumutubo ang mga gulay sa bahay kubo, kundi dahil sa kabutihan ng puso. Lumakay si Tala at itinuro niya sa mga bata ang parehong tuntunin, magbahagi muna. At kaya patuloy na nagpakain ng munting bahay kubo sa buong Nayon, hindi lamang ng mga gulay kundi ng kabutihang loob, pasasalamat at pagkakaisa.